But formally nilaunch niya yung inyong bid for the next election. I'm sure yung attack na naman susunod. Ina-expect niya na yan. Yes, I'm expecting that already. But ang attitude ko ngayon is that I will just ignore yung mga ganun because I'd rather focus on promoting yung aming party list, yung Mamamayang Liberal, ML, the sectoral wing of the Liberal Party, multi-sectoral wing of the Partido Liberal. So magfo-focus lang po na kami doon. Hindi ko po papatulan kung nandyan na naman ang mga trolls, kung nandyan na naman ang mga bashers ko, na uulitin na naman yung mga sinasabi nila noon, na nakita naman namin na yung mga aligasyon nila, lalo na yung yung mga aligasyon nila dun sa pagiging involved ko daw sa illegal drug trade, ay wala na po yun kasi napatunayan na po sa korte na talagang walang mga basehan yon, mga peke yon, mga fabricated yon, mga gawa-gawa lang. Yung decision ko po na sumama sa ML, yung party list, is that naniniwala po ako na sa pamamagitan ng ML ay lalo namin mapapalapit sa mga tao yung mga adhikain, yung mga prinsipyo, yung mga ideals ng Liberal Party. At alam naman natin kung mga ano yon, yung demokrasya, karapatang pantao, hustisya, participatory good governance, yun po. At iaano ho namin yan sa mga pangangailangan ng mga iba-ibang sektor na represent ng ML. At pamamaraan din ho yan na lalong mapalawak yung base, yung base ng Liberal Party. Yun po ang kulang ng partido na walang masyadong sa paglapit dun sa mga nasa komunidad. So yung ML ang mag-fill ng gap na yon ng partido. Isa po sa mga concentration ng campaign is through social media. Alam naman natin na doon maraming disinformation and misinformation. Yes. How do you navigate that? Lalabanan po namin yan. Meron din po kaming SOCMED group na pagplaplanuhin din namin kung paano yan mga ika-counter. Kaya nga, importante, I think nagpalabas ngayon I think there's a recent resolution now of the COMELEC regulating the use the utilization of social media pagdating rin sa mga party list. Diba? So, I haven't really read that, pero siguro naman makakatulong yon na ma-flesh out yung mga hindi dapat mga pinapakita dyan. Saka yung mga disinformation. Although yun nga ang pinaka-problema ngayon, hindi lang sa party list, kundi sa pagkabuang mga magiging kandidato sa national up to the local level. Ang problema ngayon doon sa inaasahan na mga disinformation, mga fake news, mga distortions. You mentioned earlier na hindi ka pa sigurado if you want to re-enter politics, parang nag-discern ka pa. The question of why not the Senate? Well, pinag-isipan ko kasi yan because to be honest, nung nag-iikot-ikot ako the past few weeks, several weeks, because I've been going around sharing my story and promoting ML and also of course the advocacies of LP, karamihan ng mga nag-aano sa akin is sa Senate. Pero pinag-isipan ko po ng husto. Kasi kailangan, hindi lang dun sa Senate mismo, na talagang nandun yung mga kinatawan ng Liberal Party. And, you know, yung para gusto kong maging fiscalizer sa House of Representatives. Hindi lang yung pagsusulong ng adhikain ng mamamayang liberal, kundi makatulong sa pag-demand ng accountability, sa paghahanap ng mga katotohanan, ng mga iba-ibang issues na lumalabas.